Start. So, start na natin, sir. Sige. So, sir, ang na-propose kasi namin na topic is vehicle-mounted smoke emission monitoring device for diesel and gasoline engine with alerting system. So, ito yung mga tanong po namin. What are the parameters used by SEPMO regarding anti-smoking, smoke belching requirement? So, yung sa pagkabigay ko yung brochure, usually ito yung binibigay namin sa roadside inspection, testing, monitoring operation. So, actually, yung parameters kasi depende kasi kung ano yung engine ng sasakyan, kung diesel o gasoline. So yung for gasoline, nandito sa brochure natin, carbon monoxide at yung hydrocarbon yung monitor natin. So yung mga standards nandito na rin, makikita nyo na lang mamaya. Nag-start tayo ng December 31, 2002. Basta yan, nandito na yung mga year model ng mga sasakyan. Usually pati yung year model ng mga engines na dalawa. Nandun yung mga standards natin. Then for diesel power naman, parang yung K-value. So, parang light absorption coefficient. So, yung opacity lang ng smoke. So, kung sa dalawang engine, magkaibang machine ang gagamitin. Pero usual, meron dati, may equipment na pwedeng diesel, pwede rin gasoline. Pero nowadays, nag-focus na tayo sa diesel. So, next question. May separate tayo, meron yung isang machine na dalawa pwedeng i-monitor. Pero for now, talagang nag-focus tayo sa diesel. So, ang problema lang kasi dati, kaya nag-focus tayo sa diesel, yung mga may-ari ng gasoline engine powered na sasakyan, yung usual sila yung nagre-reklamo. Parang comparison nila, bakit kino-compare nyo yung diesel sa gas, sa yung mga pang jeep, o mga ganun yung mga yung quotes nila dati, mga early o late 2010s kasi. Ay, 2000s, yung problem dati. So, nag-focus tayo ng diesel. Pero accredited pa rin, sir, ang SEPMO. Yes, kasi yung usually kasi, yung machine natin, every 6 months na kinakalibrate doon sa EMB, Central Office sa Manila, DNR. So every 6 months dapat nakakalibrate siya. So tumatanggap pa rin kayo ng mga emission test? Yes, hanggang ngayon tumatanggap pa rin tayo at yung nakikita niyo yung pagpasok nila. Parang ano tawag yun? Parang isang solution para dun sa mga nag-emit ng black smoke, yung mga smoke belching, yung isang solution natin yung voluntary emission testing. So yun parang isang program natin. So kung pumasa sila sa standards, within standards naman yung sasakyan, bibigyan lang natin ng certification for 2 months na hindi sila pwedeng mahuli. Pero kung kunwari bumagsak na naman sila, cancel lang yung certificate nila. Pero walang huli. Basta yung every 2 months kailangan sila magpa-voluntary. Voluntary sa yung For 2 months na validity, 100 pesos yung nabili sa city. For diesel. Pero pati sa gasoline power dati, 150 pesos dati. Kasi ang validity lang dati, 1 month. Parang kaya parang ang concern ng mga jeepney drivers dati, bakit ang bilis? Bakit 1 month lang? So parang kaya ginawang 2 months kasi parang hindi naman nasa every month sila papalik-palik. So every 2 months na sila. So may-record din talaga yung mga activities? Yes, meron tayong ordinance o executive order galing kay mayor na kung sino man ang mayor, depende sa administration, na parang mandated ang lahat ng vehicle types, mga
public, Okay. private, pati government owned, kailangan mag-undergo ng testing. Kala ko pag magpaparehistro. Ibang usapan na naman sa registration na naman. Ayaw ko lang magsalita. Kasi involved yung private entities mga NGOs, di ba? May mga ibang dapat same yung process, pero siyempre business sila eh. Tayo monitoring sa government sila, siyempre business. And ayaw ko na lang magsalita. So, our next question, sir. Dito, sir, sa nakalagay dito sa brochure. Sir, same po ba yung parameters na nandito sa mga sa device sa device na ginagamit nila sa LTO? Oo. Ang latest kasing machine ng LTO ngayon, di ba as yung sabi ko kanina, focus lang sa diesel. Yes, sir. Same pa rin naman yung parameters, yung K-value, yung opacity lang pa rin ng smoke. Ang difference lang kasi sa machine ng city at sa kanila, yung procedure kung paano mag-perform ng testing. So, parang sa mga private emission centers natin dito, parehas tayo ng procedure. Parang 6 o 8 purges yung pag-apak ng acceleration para makuha yung talagang value ng yung smoke, yung K-value. So, yung sa LTO kasi yung na-observe lang namin previously, mga last year lang kung mag-ooperate ka ng sabay, 3 purge lang sila. So parang depende dun sa machine kasi, pero kung sa parameters parehas naman yung minomonitor. Hindi pwede na shortcut eh, Tagalog. Yung shortcut nito. Yun yung ayaw ko sabihin. Pero talagang yun, ito yung mga modelo nga. Hindi na nila na, So hindi na yung nila, sinashortcut na nila yung mga modelo sa sakto para mabilis. Kasi alam din nila papasa lang. Kung so, talaga yung inspect nila yung mga 2,000. kaya yung share ko lang kasi yung basis natin lahat regarding sa air quality monitoring, pati dun sa emission testing, nandito lahat. Kung paano nila sabihin, paano pag-purge, ano yung mga values. So, nandito lang. Sarali, scan nila lang muna. Basta nandyan lahat, pati yung mga parameters yung monitor ng ambient air, meron din sa emission, nandyan lahat. Dyan actually galing lahat ng mga yung mga parang inadapt ng city with regard sa code, sa mga ordinances, sa mga laws, pati sa national level, dyan galing, pati mga gamit ng mga MMDA, LTO. So, Pag sa diesel engine, sinusukat nila yung KCC, di ba? KCC, ang sinusukat nila sa pag diesel engine. yung opacity ng smoke mismo. Kasi diba, Kasi yung may unang na nag-research, kasi yung mga results nila, density ang hinahanap. Pero pareho sila sa set mo. Parang sir, yung previous EC students po kasi, yung thesis din po nila. Ganito din po sa amin. Kaso yun nga lang po, diesel lang po yung sa amin. So, nung binasa po namin siya, ang sinusukat po nila doon yung density, opacity ka. yung density mismo. So, may sinabi silang mga recommendation na so, sinunod din naman namin, which is yung sa sa gas, mag-add ng for sensor ng gas. Oo. So, Yung parang enhancements. parang ibang machine naman. Kasi para sa terms lang, para klaro, for diesel powered engines, yung ginagamit ng machine ang tawag opacimeter talagang opacity. Yes, sir. Yung sa gasoline powered naman ang tawag kasi smoke analyzer. Magkaiba. Talagang Content. talagang magkaiba yung parameters na minomonitor for each engine kasi. Density, parang kapal yun. O yung kapal lang talaga. Pero pag sa gasoline, yung content. Yung content na talaga, yung mismong parameter na lang yung minomonitor actually. Okay, magkaibang combustion talaga ang diesel.
Yes. Sir, matanong na rin na, Sige. bakit, ano sir, na parang ngayon more on, yun nga sabi niyo sir, di ba na, more on diesel nakafocus. Sa Specific, sir, na yung for Baguio City nga kasi yung isang aspect yun yung reklamo dati yung mga 2009 I mean kasi nag-start ang roadside inspection around 2009 so early 2010s dun yung talagang nag-peak which yung kasi late lang akong dumating dito sa city government parang around 2017. Naabutan ko na parang nawala na yung pag-monitor sa gas engine so nag-focus na sa diesel. Ang sabi nila sa akin nun, isang reason lang kasi yung concerns ng mga may-ari ng gas powered na sasakyan parang bakit kami ang mostly dating may sasakyan ng ganun, mga may position, mga mayaman, ganun. So parang ang immediate na nagawa ng office, hindi ko nasasabihin city, parang mag-focus na lang sa diesel. Kasi ang alam ko hindi pa nare-resolve yung concern regarding sa gasoline powered. Sa part naman ng Manila, sa ibang municipalities or LGUs, talagang diesel din sila eh. Parang, tas ngayong dito sa car, around the Bliss area, Bliss Shed, diesel pa rin yung nire-recommend ni EMB at ni LTO. Parang, hindi ko alam bakit naka-scratch yung gas. Pati sa price, diba? Diesel lang ang maabot. Diesel lang, di ba? Oo. Pero pag umagas, mabilis na diesel lang ang talaga. Na-picture lang na nakagalan yung problem. Pero sa data, marami na talaga diesel na yung sasakyan. Oo. Tsaka, kasi ang alam ko kasi focus talaga sa diesel kasi as part ng city, yung pag-monitor ng jeep, taxi at trucks. Sila pinakamarami sa kalsada. Tapos kasi sila yung laging maraming violations kung with regard sa roadside inspection kasi sila yung laging napapara. Parang sa perspective ko lang, yung kaya isang aspect din ng bakit nag-focus sa diesel kasi more on mga malalaking sasakyan Sa kalsada. yung fino-focus tapos yung visual lang na aspect ng bakit ang usok nun di parang yung conclusion ng pagka-visualize mo ng mausok na sasakyan more on diesel lahat so feeling ko yun yung cause kung bakit nag-focus tayo sa diesel. Kaya usually mga public vehicle yung puro diesel yun. No. Jeep tsaka taxi diesel. Tsaka di ba meron pang modernization ng mga jeep. Diesel pa rin yung ginagamit niya. Anong, sir, Yeah. anong difference nung sa set mo tapos sa LTO? Parang regarding sa emission. regarding sa emissions. Yun yung sinabi mo. Yung sige. Ulitin natin. Parang yung kanina lang kasi. Yung depende sa machine na naman na may hawak ng agency. So, yung kunwari sa LTO kung sa roadside, pero rarely lang nilang ginagamit. Parang depende sa procedure. So, sa kanila 3 purge. Sa amin, 6. Pero may parang 2 pre-purges para matanggal talaga yung content dun sa tampucho para ma-monitor natin talaga yung talagang banding. Tsaka parang 2 pa lang na brand yung nakikita kasi namin sa LTO yung sa amin. So papakita ko mamaya sa inyo yung itsura. Pareho yung sa Galaxy. Itanong ko lang sir, bakit may set mo pa kung may LTO? Parang kumuli ako.
Yung sa pangalan pa lang ng set mo kasi, di ba, City Environment and Parks Management Office. So, yung talagang ang purpose naman ng set is for the safeguarding of the environment. So, may mga iba tayong division dun sa set mo, which is yung wastewater, forestry, parks, air, yun naman air kasi section naman. Basta yung parang pinofocus yung mga safety ng environment. Tapos sa LTO kasi, di ba, yung focus lang nila as for the vehicle lang kasi. Vehicle at traffic, for traffic. Everything related sa vehicle. Pero yung sa difference naman, hindi naman far-fetched kasi as per dun sa bawat district o sabihin natin region, meron si EMB kasi parang siya yung mag-rule. Parang siyempre sila yung head agency sa environment, si Environmental Management Bureau. Sila magsasabi gawa tayo ng action plan o mag-conduct tayo ng governing board na nagko-compose ng mga iba't ibang agencies na para maayos lang yung depende kung anong concern, kung air o water. So dito tayo sa CAR, meron naman tayong governing board na kasama ang set mo. Hindi naman set, City of Baguio, basta yung nasa Bliss area na LGUs, LTO, mga academy, basta yung mga pwedeng mga organizations na pwedeng makatulong naman sa cost ng EMB. So, sa difference naman, yung parang duty lang naman talaga ng office yung difference nila. Pero yung sa goal naman, at least magkasama pa rin ang LTO at set. Parang coalition lang nila yung aayos na lang between the agencies. Yun lang naman yung difference. So yung mga focus lang yung parang objective per office. Parang set mo, environment, LTO, land and transportation. Nagkakandak din kayo sa mga roadside inspection? Or handle siya LTO? Nagkakandak din? Nakakandak pa rin tayo hanggang ngayon. Pero ang Yun yung mga nagpapara na sila yan. Ang problema lang kasi doon, kumukonti na tayo doon sa department tayo. Parang unlike dati kasi 3 team o 4 na team nagko-compose ng parang 7 persons per team. So parang 21 vicinity lahat. nito masyadong malawak. Oo, Yung yun. mga nag-inspect From 21 persons na nagkakandak dati ng roadside, iba pa yung dito sa office. May 5 rin dito sa office, so parang 26 total dati. Ngayon kasi naging 15 na lang sila. So yung isang problem lang yun sa amin, dahil sa kulang sa implementation sa enforcement, nagkulang lang tayo sa tao. So yung challenge natin. Isa rin naman matalim na rin mga tao. Alam mo lang kailan sila iisip. Pag may inspection, nagtitimbrehan sila. Yan, no? Kasi meron din dati, di ba, yung unang yung mga early operations daw dati, o meet. May di ba per schedule, kung kailan kailan kayo mag-ooperate per location. Dati kasi may schedule dati na 1 week dito kayo, 1 week dito kayo. E di after 2 days ng week na yun, edi alam na ng mga taxi drivers, timplayan na lahat. Di for that 3 days, mawawala na sila dun, edi sayang naman yung mga smoke beds yun. So parang naging solution namin doon, wala na schedule. Random, parang mismong araw na lang. Kasi usually pati yung mga taga dito, hindi ko naman sinasabi ngayon. Pero Parang ginagawa ng LTO man, random man. siguro, Na papara. ang difference naman ng LTO at sa city, sa set mo, kung sa operation, sa LTO, although meron silang batas na susundan, pero may kailangan silang parang mission order bago sila lumabas. So, sa atin na LGU,
wala nang mission order, para ang basis na lang talaga natin na para lumabas, yung ordinance na lang. Sila ang sinusunod. Yun na lang susunod. So after, bago mag-conduct ng roadside yung inspection, siyempre may introduction, sabi nila namin operations, kung saan na base, anong gagawin dito na para kasi mausok. Pero talaga yung hirap. Kung manually mo siya i-inspect isa-isa sa dami ng sasakyan dito, mahirapan kita. Yan yung Tsaka yung isang additional pa ng difference ng LTO at sa SETMO, since regarding sa sasakyan sa Pilipinas. Di ba kung mali sa operation nila outside team. So, ang SETMO, ang talagang ino-monitor yung yung black smoke, yung smoke belching. Sa LTO, pwede silang ganun, basta may machine sila, tapos yung talagang mandate nila na traffic violations sa mga seatbelt, mga chinelas, o yun yung difference naman, parang sila lahat pwede. Sa amin, smoke belching lang. Yun lang talaga yung focus ng SETMO. Yun yung isang difference ng LTO sa SETMO. Do you believe, sir, na one of the great contributor ng smoke belching is mga unregistered people? No. Share ko lang yung instance ng city regarding registration din ng sasakyan. Parang scenario, nahuli ng city sa smoke belching yung isang jeep. So, ang violation, kunwari, first offense, 1,000, tapos confiscation ng plaka, di ba? Nasa amin yung plaka. Yung month na yun, registration month niya din, kunwari. So, kailangan niyang makuha yung plaka para maka-register. Pero ang problema, hindi niya maayos-ayos yung makina para umabot dun sa standard natin sa emission. So usually ang ginagawa nila, bahala na yung plaka dito, yung original. Kukuha na lang sila ng affidavit dun sa LTO na parang lost plate. So ganun. Para makagawa sila ng ano na yun? Yung improvised plates. Para makaregister lang sila. So after registration, improvise. Nasa amin pa rin yung original. So, years yan, nandito lang sa amin. Kuha lang sila ng authorization. Yung ganun, di ba? So, parang yun yung isang mahirap na nangyayari sa amin. So, parang, so far ngayon kasi may talks naman ang city with LTO, DOTR, kung paano ma-solve yung ganung problema. So, parang bago sila maka-register, Kuha rin sila clearance dito. kasi parang ang gagawin lang namin siguro, parang gagawa kami ng inventory. Pasa namin sa kanila, parang i-alarm lang yung mga sasakyan. Kasama na sa record pag nagpa-register sila. Para mapunta naman sa record nila. So, yun yung isang scenario lang. Pero usually, madaming ganun. Usually, dami talaga ng registered vehicle na nandyan sa mga kalsada. So, yung tanong mong kung yung sa aspect ko kung talagang yung isang contributory. Talaga. Kasi hindi lang sa sa smoke belching, sa traffic din. Sila rin yung isang nandyan. Kasi may mga plaka din tayo dito since yung mga 2000s pa na operations nandito pa. Minsan di pa nila talaga kinuwi ko. Pero yung posibleng naka-impound yung mga yun. Nakikita mo niya dyan na nakakuha lang na yung plaka yun. Kasi ang iniibang lang namin yun, usually yung mga motor. Kung Kaya nang hirap na yun, kahit unregistered yun, daming GC. Oo. Kahit ito, kasali ako sa GC ng money. Titimbre yan kung saan yung checkpoint. Matalino na rin mga tao. So, sir, based sa study namin na gagawin, sa tingin ko, sir, malaking factor ba na, or ano dito? Malaking tulong po ba sir yung
Malaking tulong yung... pag-implement namin doon sa magiging doon sa proposed na thesis namin, which is yung nga sir, yung Sa device. nakakabit na device malapit Sa sa mga- tambucho. Oo, see. Basta, makakatulong naman, syempre. Parang may ano siya kasi sir, yung may alert system na pag na-reach na yung limit, Yes. Face man. text na po sa SEP or sa LTO. Oo. Yung expiration ng Pati expiration ng registration ng sasakyan. Pero siguro yung registration sir sa nakaano na sa LTO sir. Any study naman makakatulong. Ngayon kasi ang isang focus kasi ni Mayor, di naman kasi nasasabi. Ang focus talaga ni Mayor na yung isang point niya, yung sa yung alarm, may mga alarm, yung mga, di ba yung sa command center niya? Yes. Yung isang monitor niya, hindi lang kasi na Facebook o nababalita yung air quality niya. So, makakatulong naman talaga kasi pwede natin i-tag si LTO o pwede naman ng diretso kay Mayor. Kasi sa command center niya, yung nag-alarm na si jeepney kasi na-exceed na niya yung standards ng emission. Pwede na itong i-alarm o huliin ng police, hindi naman na necessaryong kami. Pwede huliin ng police, ikot na lang sa amin dito for validation. Makakatulong. Oo, Kasi pwede. yung gap na gusto namin i-aid dyan is yung roadside, hindi naman lahat mapaparam. Oo. Kaya iba, marunong sila tumakas. Pero pag na-implement yan, in the future, may tulong siya kasi kahit tumakas ka, may device na sasakyan mo, hindi mo na matatakasan. Direct ka na rin kapag na ano. So, yun nga sir, diba? May masasuggest kayo kaya sir ko. Na additional feature ng Nung yung sa gagawin yung study. Yes. So since parang alarm system siya usually, talaga din. Pag dalawa yung sa registration and pag nag-sim mo siya sa yung quality ng emission. Kasama na rin yung GPS location. May GPS na ito. Meron kasi, hindi ko kasi alam mo kailan ma-implement yung kukunin ni LTO yung mga emission centers. Para mawawala na si emission centers. Yun yung magiging future natin. Sila na lahat yung mag-test. So, pwede naman na, di ba sabi natin nakatag naman sa ito. Kung additional na features siguro, hindi kasi, Kung meron naman, kasi yung mga ibang studies honestly, yung galing siguro, parang galing SLU, mga 1 year ago ata. More on yung talagang mitigation lang nung smoke. Yung parang ikakabit mismo na lang dun sa tambucho na yung parang Pansukat lang. yung talagang babawasan lang yung emission. Yun lang ay talagang study na common. Sabi na natin common kasi madami ganun eh. Ito maganda kasi alarm na eh. Kasi kahit wala kami, alarm kung kanino man nakatap. Pwede niya huliin eh. Kasi hindi na natin kailangan mag-focus dun sa ibang parameters kasi nakafocus ka na lang dun sa emission, kunwari sa diesel, yung mga depende dito na lang sa parameters nito. Doon na lang i-focus yung parameter na i-monitor. Kasi since mag-a-alarm naman, okay naman na kasi mas okay naman para sa akin na yung isang feature lang, wag mo nang damihan. Not unless, di ba, kung air monitoring sensors kasi, yun talagang madami dapat kasi madaming parameters. Pero yun, depende naman na kasi sa engine. Kahit isa lang, okay na yun eh. Yung maganda siya. Pero in your opinion sir, posible kayang magiging inaccurate yung value ng Pwede. Pero yun nga, yung parang yung tinanong kanina na yung kailangan din i-calibrate din siguro. Kailangan Yun lang yung calibration lang naman talaga. So parang sa amin may mga misreadings din kami nakuha kaya kailangan i-calibrate. Usually bago mag-cooperate, kinakalibrate back to zero. Pero
just for, sabi na natin compliance at yung talagang masama natin talagang nagko-comply kami sa standards. Every 6 months lang kakalibrate yung machine. Yun lang siguro, kailangan lang i-calibrate. Nakadepende na rin sa machines. Maganda yun. Depende na sa Kasi yung title yung nabasa ko, hindi ko, parang ang alam ko mo nito ay alarm lang. So since yung parang with regards dun sa machine lang namin sa oximeter lang. Hindi ko naman nag-gets na ganun para for alarming lang na, oh maganda yun. Kasi yun yung isang focus din ni Mayor ngayon na madaming sasakyan, nag-ibig kung ano yung o nakasagasa. Since yung CCTV nila na nare-read na yung mga plaka, ma-identify na, mababato sa LTO para ma-alarm. So same din sa kanya, pwede rin kunin ni Mayor yan. Actually, Dun sa, ano yun sa city. hindi maganda siya. Promise. Kasi di ba, leaning towards smart city na tayo. Oo, maganda siya eh. Kasi pwede mo na siyang ibigay dun sa Mayor. Pero syempre, dapat kayo. Kung matatapos namin siya, post din siya sa PPS. Kasi sila nasa kanila yung database na so future, ano yun, siguro update nila sa system nila. Yun na lang, pili na lang kayo kung kanino. Kasi yun nga yung sabi ko kanina na ang future natin sa registration pati sa testing sa mga PTC, mga MVIC, sa LTO na lahat. So mas magandang sa LTO. Kasi kung si Mayor kasi credit value. Kasi pero maganda siya. Gusto ko siya. additional questions. Since nagkaroon na lang. May pasok pa rin. Okay. Paalam mo kami sir. May additional. Kasi ang alam ko talaga yung focus natin yung machine. Sa machine. Oo. Kaya hindi maganda siya. Yung features wag mo yung dagdag. Pero pareho yung parameters, yung machine lang na ginagamit, meron mas marami siyang nasusukat. Kasi meron sa internet yung credited ng activities na sa patas din siya mga machine na gamit. Pero yung ginagamit ko kasi dito, pati sa LTO, hindi lang naman yun yung nasusukat. Sadyang yun lang yung pinapasukat kasi yun yung requirement nila. Pero pwede rin siya Ano pa may mga pakita mo yung pakita mo mga yung ibang parameters. Pero Pero yun yung parameters na pwede yung sukatin nila kasi pero sinusunod nila yung nasa actually, hindi naman parameters kasi yung iba. RPM. Kasi yung talagang parameter lang iba din. So okay na sir. So yung makita, yung sinasabi. Tsaka